Dahil sa nabasa ko ngayon, di ko mapigilang humagulhol ng malakas. Malukot ang papel na hawak ko. Ito ba ang katotohanang ayaw banggitin sa akin ni Gabriel? Simulat sa pool pa lamang? Gusto ko magwala ng mga oras na to. Hanggang ngayon hindi pa rin nagsisink in sa utak ko mga nabasa ko impormasyon. 5 taon na nakakalipas. Muli kong pinulot ang mga pictures na nakita ko. Napansin kong may sulat to sa likod. Sulat kamay ni JC. Nang basahin ko to'y masara lumakas ang paghagulhol ko. Unang litrato ng mga panahong buntis ako. Malapit na ako mayang na kay Howard sa litratong to. Binasa kong sulat, di ko maiwasang mapangiti. Gabriel, ang ganda ng kapatid ko, no? Malapit ng mga anak yan, kaya bilisan mong lumabas dyan sa kulungan. Bahala ka, hindi mo makikita mag-ina mo. Pare, 1 taon ka na dyan sa kulungan. Baka pwedeng ipakiusap sa kanila na saglit mo lang silipin ang mag-ina mo. Kailangan ka rin ng kapatid ko. Mas lalo lumakas ang paghagulhol nang mabasa kong sulat kamay ni JC. Gabriel, 1 taon ang inaanak ko. Kamukhang kamukha mo. 2 taon ka na dyan sa kulungan. Konting tiis na lang makakalabas ka na dyan at makakasama mo ng pamilya mo. Gumagawa rin kami ng paraan para makalabas ka na. Huwag ka mag-alala. Wala ring alam si Colleen sa nangyayari sa'yo. Kaya pala biglang pinutol ni JC ang koneksyon namin ni Gabriel dahil ayaw niyang malaman kung nasa kulungan siya. Dahil ayaw niyang malaman kung noong mga oras na yon, naghihirap din si Gabriel gaya ko. Napahawak ako sa bibig ko na maalala ko kung gaano ko kagalit kay Gabriel ng mga oras na yon. Galit na galit ako sa kanya dahil kung kailan kailangan ko siya, saka siya nawala. Galit na galit ako dahil sinaktan niya ako. Pero 5 taon. 5 taong nagdusa si Gabriel. 2 taon siya sa kulungan at ang natitirang taon binawi niyang nararapat sa kanya. Bumawi siya at binalikan niya kami sa kabila ng nangyari. At sa 5 taon na yon, wala ako sa tabi ni Gabriel nung nagdurusa siya. Wala ako sa tabi niya nung kailangan niya na masasandalan. Parehas kaming nagdurusa. Parehas kami nasasaktan hanggang ngayon. Kung si Gabriel tinatagong katotohanan sa akin sa 5 taong lumipas, ako na may pilitong inaalam kahit alam ko. Masasaktan ako sa malalaman ko. Ngayong nalaman ko na kung ano nangyari, paliwanag na lang ni Gabriel ang kailangan ko. Oras na rin siguro para buksan ko ulit ang puso. Isipin ko sa nangyari para matapos na rin ang sakit na nararamdaman ng 5 taong lumipas hanggang ngayon. Kahit nanginginig, pinilit kong tumayo at pinulot ang nagkalat na papeles at litrato. Kailangan kong ayusin ang sarili ko bago humarap sa kanya. Mamaya ko naaalamin ang lahat kapag tapos na siya. Nasa panghuling litrato na sana ako pero natigil ako sa pagpulot nang marinig ko si Gabriel. Wife, okay na. Umalis na si Lance, bukas na lang daw niya babalikan. Bakit ang tagal mong bumaba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala niyang tanong. Kaya kahit nanginginig, pinilit kong humarap sa kanya. Nakita kong gulat sa mata niya na magsimula na naman akong humagulhol ulit. Kaya mabilisan niya akong diniluhan. Hinawakan ng mukha ko. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? May nagawa na naman ba ako? Halata ang takot sa boses ni Gabriel. Kaya umaling ako. Pinakita sa kanyang papel na hawak ko. Nakita kong doon napunta ang atensyon niya at saglit na natigilan. Colleen, bakit? Bakit mo tinago sa akin to, Gabriel? Kahit galit ako sa'yo ng mga panahong yon, sana sinabi mo sa akin, hindi yung sinarili mo. Humahagulhol kong saan pero umiling lang si Gabriel. Kitang-kitang nalulumuong luha sa mata niya. Ayoko malaman mo, Colleen. Ayoko. Hindi ko kaya kapag may nangyaring masama sa'yo at sa anak ko. Sagot ni Gabriel dahilan para matigilan ako at matulala. Bakit ang selfish mo, Gabriel? Ang selfish mo. Hindi ko na mapigilang sa dahilan para matulala siya at sa kauna-una ang pagkakataon. Nakita kong umiyak si Gabriel sa harapan ko. Ang selfish mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin nung wala ka sa tabi ko habang buntis ako? Hindi mo ba alam kung gaano ako miserable? Noong mga panahong wala kang koneksyon sa'yo, Gabriel. Ano mo ba na sobra yung pag-alala ko sa'yo ng mga oras na yon? Kamusta ka na kaya? Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Humihinga ka pa ba? Masaya ka bang nasaktan mo ako sa party ng gabing yon? Importante ba kami ng mga anak mo? Tumigil akong saglit sa pagsasalita. Muling pinunasan ang luha ko pero mas lalo lang itong nagtuloy-tuloy nang marinig ko ang mumunting hagulhol ni Gabriel. Pero anong ginawa mo? Pinutol mong koneksyon nating dalawa para hindi ko malamang nakulong ka, Gabriel. Ganun ba? Akala ko ba magkakampi tayo? Bakit mo tinago sa akin to? Hindi mo naman kailangan magdusa mag-isa eh. Kakampi mo ko sa lahat pero hinayaan mo magdusa ka sa loob ng 5 taon, Gabriel. Bakit? Hindi ko na mapigilang sigaw. Mas lalo pang lumakas ang pag-iyak naming dalawa.
Hinayaan niya ako mapagod sa ginagawa ko. Walang nagsasalita sa amin. Pareho kaming nasasaktan ngayon. Pareha sinahalongkat na nakaraang pilit na binaon sa 5 taong lumipas. Nang mapagod ako sa ginagawa, daan-daan kong nilagay ang ulo ko sa dibdib niya. Naramdaman kong niyakap niya ako bilang suporta dahil ang lalambot na rin ang mga tuhod ko. Ang dami nangyari sa 5 taong lumipas. Talado ang 5 taong lumipas. Mula nang itakas kay ni JC hanggang magkita kayo, Colleen. Bago pa kay itakas sa JC, sumugod na ako kay Jimmy Maceda. Nalaman kong siyang dahilan kung ba't munti ka ng malaglag ang anak natin. Siya ang nagpasimuno sa party na yun. Palimunan niya kaya ako'y mas lalo nakinig at tahimik na umiyak. Dahil binalot ako ng galit. Mag-isa akong sumugod sa bahay ni na Jimmy Maceda. Siya lang naabutan ko ng mga oras na yun dahil sa sobrang galit. Basta-basta ko siyang sinugod. Ilang suntok, sipa ang inabot niya sa akin. Tinutukan ko siya ng baril ng mga oras na yun. Munti ko siyang mapatay kung di lang dumating ang mga pulis. At hinuli ako. Bakit ka hinuli? Dahil walang lisensyang baril dala ko ng mga oras na yun. Attempted murder ang kinasa nila sa akin ng mga panahon na yun. Dahil doon nakatakas si Jimmy. At yun ang oras na nagsignal ako kay JC na itakas kayo. Putulin ang koneksyon nating dalawa. Habang inaalagaan ka ni JC, naghahanap ako ng paraan para makalabas sa kulungan. Lumipas ang segundo, minuto, oras, buwan at taon pero wala ako nakukuha ang tulong sa ama ko. Ang sabi niya magdusa raw ako dahil kasalanan ko at kahiyan ang ginawa ko para madungisan ang pangalan ng pamilya. Dahil sa sinabi niyang yon, nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya. Ama ko siya eh. Bakit kakaya niya ako ng mga oras na yon? Dahil sa sobrang bigat at halo-halong emosyon ang lumulukob sa akin, munti ka na ako magpakamatay. Napasinghap ako na marinig ang huling sinabi ni Gabriel. Kaya mabilisan akong umalis sa pagkakayakap at tinawakan ang mukha niya. Hanggang ngayon umiiyak rin siya katulad ko. Napapikit siya sa ginawa ko at muling nagpatuloy. Pero hindi ko tinuloy yun. Dahil nung oras na yun narinig kong boses mo at ang anak natin nang tumawag si JC. Natauhan ako. Minura kong sarili ko nung oras na yun. Sabi ko may naghihintay sa akin. May pamilyang naghihintay sa akin. Ang mag-ina ko. Kailangan nila ako kaya kada punta ni JC palagi siyang may dalang picture mo. O kaya ng anak ko. Minsan kayong dalawa pa. Dahil sa mga nakita ko, nagkaroon ulit ako ng pag-asang mabuhay at tuluyang makalaya. Grabing kapal ng mukha ang ginawa ko para na makalaya. Lumapit ako sa ama mo ng mga oras na yon para humingi ng tulong sa kanya. Akala ko nga hindi siya papayag tulungan ako eh. Pero nagulat ako pumayag siya pero may kapalit. Ang sabi niya, oras na makalabas ako sa kulungan, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kailangan kong maging malakas at matapang para makabalik sa inyo at ginawa ko naman. Tiniis ko lahat ng suntok, sipa, bala ng baril sa ama mo, Colleen. Tinuruan niya ako kung paano maging malamig sa lahat, kung paano katakutan ng lahat. Lumipas ang ilang taon, nagtagumpay ako sa naging plano ko. Naging kilala at kinatatakutan na ako ng lahat. Pero sa kabila ng tagumpay na natamasa ko, may kulang sa akin ng mga oras na yon. Tumigil siya saglit sa pagsasalita. Mariing hinalikan ang noo ko. Napapikit ako sa ginawa niya. Lalo pang ramagasa ang luha ko. Grabing pinagdaanan pala ni Gabriel ng mga oras na yon. Hindi ko matanggap. Kayo ang kulang sa akin, Colleen. Kaya binalikan ko kayo. Kayo ang buhay ko. Kayo ang dahilan kung ba't handa akong itay ang buhay ko. Kayo ang dahilan kung bakit naging makasarili ako. Gabriel, lalo lang akong humagulhol at muli siyang niyakap. Colleen's POV. Dahil sa mga narinig ko, mas lalong bumigat ang nararamdaman ko. Sorry. Sorry sa mga panahong wala ako sa tabi mo. Sorry kung hindi ako nagtiwala sa iyo ng gabing yon. Sorry kung hindi kita hinayaang magpaliwanag. Sorry kung naging sarado ang utak at puso ko. Sorry dahil wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ko. I am sorry, Gabriel. Tuloy-tuloy kong sadat, mas lalo pang umiyak. Kaya ang ginawa ni Gabriel, hinawakan ng pisngi ko. Pinagdikit ang noo naming dalawa. Pinunasa rin ng mga luhang tumutulo pababa sa pisngi ko. Hindi mo kailangan mag-sorry, wife. Ang importante sa ngayon yung nakaraan natin. Kalimutan na natin yan. Ang mahalaga, may natutunan tayo sa isa't isa. Oo, selfish ako pero sa inyo lang. Selfish ako kasi ayoko mawala ka sa akin, lalong-lalo ng anak natin. Kaya kung tatanungin mo kung minahal ba talaga kita, Colleen, oo. Minahal kita higit pa sa buhay ko. Kahit sa 5 taong lumipas, ikaw at ikaw pa rin. Wala nang iba. Mahal na mahal kita, Colleen. Handa akong ibuwes ang buhay ko, makasama ka lang. At ang anak natin. Paghiwalay naman tayo ng lahat, hindi nila magagawa. Kahit si Jimmy Maceda, hindi magtatagumpay. Napaghiwalay tayo muling dalawa. Hindi na tayo muling maghihiwalay, Colleen. Hindi na. Kahit si kamatayan, hindi yan magagawa.
Wika ni Gabriel. Alam mo, pwede ka na maging artista. Ang galing mo magpanggap eh. Saad ko kay JC na magkaharap kami ngayong umaga. Nandito kami ngayon sa isang cafeteria malapit sa building na headquarters namin. Tinawagan ko siya para sabihin sa kanya na alam ko na ang nangyari sa 5 taong lumipas. Ginisiyan niya lang ako at pinagkrusan ang 2 braso niya, dahilan para pagtaasan ko siya ng kilay sa ipinapakita niya sa akin ngayon. Pasensya na napag-utusan lang. Nakangiting saan na JC kaya't tumawa ako at muli siyang sinamaan ng tingin. Napag-utusan, ang sabihin mo ayaw mo lang malaman ko. Pero, kuya? Pinutol kong sasabihin ko nang tumayo ako. Lumipat sa tabi niya. Nakita ko pang parang iiwas pa siya kaya hindi ko mapigilan. Ngumiti ng palihim. Bigla ko na lang siyang niyakap na sobrang higpit at tinalikan ng pisngi niya. Kitang-kita ko pang gulat sa mga mata niya dahil sa ginawa ko. Taranta siyang humiwalay sa akin. Nabigla ako nang pagtaasan niya ako ng boses. Ano nakakain mo? May binabala ka ba sa aking masama? Taranta niyang sigaw kaya malakas ko siyang hinampas ng tray sa braso niya. Gigil siyang tiningnan. Porket niyakap kita at may masama akong gagawin sa'yo? Sana kung meron man matagal ko nang ginawa. Hindi ba pwedeng nagpapalambing lang at nagpapasalamat sa ginawa mo? Mahabang litanya ko kaya kumalma siya. Napangawi dahil sa pagtaas na rin ng boses ko. Pinagtitinginan kami ng ibang tao dahil sa eksenang nagawa namin. Ang iba sa kanila kinikilig, ang iba naman natatawa, at ang iba naman ay bumubulong-bulong pa. Maliit na bagay lamang yon, Colleen. Kapatid kita kaya nagawa kong ilihim sa'yo ang nangyari sa asawa mo. Kapag nalaman mo yon, maaaring mawala sa iyong anak mo. Masaya na pagbubuntis mo ng mga panahon na yon, kaya hindi na pinaalam sa'yo ni Gabriel. Panimula ni JC. Nakinig akong mabuti. Alam mo, sa totoo lang, yung nangyari sa party, 5 taon na nakakaraan, yun talagang di ko makakalimutan buong buhay ko. Matapos kang mawala ng malay nun, puro sipat suntok ang nagawa ko kay Gabriel. Siyempre, bilang kuya at kapatid mo, hindi ko matanggap na magagawa niya sa'yo yun. Aminin ko man o hindi, pero nakaramdam ako ng galit kay Gabriel noong mga oras na yun. Takot at takot ako. Paano kung mawala ka sa amin? Paano kung di mo kayanin? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? May magagawa ba yung asawa mo? Ngayon ka lang namin nakasama eh, muntikan ka na namang mawala. Tama ng ilang taong pangungulil at paghihirap namin bago ka pa namin makasama. Colleen? Kinuha ka nga ni Jamie Maceda sa amin. Pinagkait pati ba naman ng isang Gabriel de la Merced, ganoon din ang gagawin sa amin? Napapunas agad ako ng luha nang marinig ko mga sinasabi ni JC. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ko sa kanya ito. Hindi ko akalaing maski sa JC may tinatago rin sa akin. Pero kahit ganoon ang nangyari, naaawa rin ako kay Gabriel. Noong mga panahong nakulong ang gagong yon, kulang na lang magpakamatay siya sa harap ng ama niya. Lahat ginawa niya. Lumuhod sa mismong harap ng ama. Nagmakaawang tulungan siya pero walang nangyari. Tinalikuran siya ng lahat. Tinalikuran ng mga taong akala niya tutulong sa kanya. Nandun ako ng mga oras na yon. Kitang-kita kong lahat. Kung paano si Gabriel humagulgol habang tinatalikuran ng lahat. Dinig na dinig ko rin ang sinasabi niya ng mga oras na yon na kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan ako ni Colleen. Kailangan ako ng asawa ko. Yan ang mga salitang di ko makakalimutan sa kanya. Tahimik akong umiyak at napahawak sa dibdib ko. Bumigat na rin ang paghinga ko. Mas malala ang pinagdaanan ni Gabriel kaysa sa akin, kaya wala akong karapatang magalit sa kanya. Kahit galit ako at masama ang loob ka sa kanya, tinulungan ko siya. Narinig ko kasing balak niyang bawiin ang buhay niya. Nagalit pa nga ako sa tarantadong yun. Pinaalala ko sa kanyang may asawa siya at anak. Baka hindi niya nga tuluyang makita kaya ginawa niya iyon. Dahil sa sinabi kong yun natauhan si Gabriel, bumawi siya. Pinangako niya sa amin na oras na malabas niya sa kulungan, babawiin niya ang dapat niyang bawiin. Ilang suntok, sipa, bugbog, bala ng barilang tiniis si Gabriel sa papa natin para lang mabawi ang nararapat sa kanya, ang posisyon niya sa pagiging mafia. Nakalipas sa ilang taon, nagtagumpay siya. Ipinakita ni Gabriel sa amin na deserve niya ulit kayo. Pinakita niya kay Papa na kayang-kaya kanyang protektahan. Kaya bumalik siya sa inyo, Colleen, dahil kayong rason kung bakit muling nagpatuloy si Gabriel sa buhay niya. Deserve ko pa ba siya? Deserve ko pa ba si Gabriel? Hindi ko na mapigil ang tanong kaya't mabilisan akong hinawakan ni JC sa balikat, pinaharap sa kanya. Kitang-kita kong halo-halong emosyon na namuo sa mga mata niya. Galit, inis, awa, lungkot, pagsisisi. Colleen naman, ano ba yung iniisip mo? Deserve ka niya. Deserve ninyong isa't isa.
Sana kung hindi nakita ni Gabriel na deserve ka pa niya o deserve pa niyang manatili sa'yo, edi sana hindi na siya bumalik pa sa'yo. Parang awa mo na, Colleen. Ang isipin mo ngayon, ligtas tayong lahat. Yung pamilya mo munang isipin mo kaya maging kampante ka muna sa ngayon. Pangalan ni JC dahilan para irapan ko siya. Nakita ko ang pagtaas ng sulok na namin niya dahil sa ginawa ko. O sige, magiging kampante ako sa ngayon. Sa ngayon lang. Pero susunod na araw hanggang maging araw-araw, mawawala yung kampante yung sinasabi mo. Pero hindi mo alam kung kailan susugod yung Jamie sa harapan natin. Pakiramdam ko ngayon minamasdan niyang bawat galaw namin ni Gabriel. Sa tingin mo magiging kampante pa ako, lalo na't may anak kami? Mahabang litanya ko kaya napabuntong hininga sa JC. Muli akong tinitigan ng mariin sa mata ko. May tiwala ka ba sa asawa mo? Mabilis ang tanong ni JC kaya mabilis akong sumagot. Oo, yun naman pala. Huwag ka na matakot pa. Kilala mo ang asawa mo, Colleen. Masahol pa sa demonyo kapag may mananakit sa inyo. Ika nga, nagulat na lang ako nang tumayo siya. Kaya napatayo na rin ako. Iiwan mo na ako? Sino magbabayad ng pagkain? Pagbibiro ko kaya't napangiwi na lamang siya. Inakbay na ako palabas sa cafeteria. Ako na nagbayad. Alam ko naman kuripot ka pagdating sa akin. Pangongonsensya niya kaya hindi ko na maiwasan. Suntukin ang braso niya at tumawa. Wow naman, ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan ha. Alam mo namang hindi siya kuripot katulad ko. Ganti ko kaya pabuliw niya akong sinakal. Ito naman, nagpapalambing lang ako dahil na-miss kita. Hindi mo ba ako na-miss? Napangumi na lamang ako nang humarap ako sa kanya at makita ko nagpapakute siya. Tumigil kami sa paglalakad dahil nandito na rin kami sa harap ng headquarters. Magsasalita sana ako pero tumuon ang tensyon ko. Sa isang sasakyan na mabilis ang pag-andar papunta sa direksyon namin. JC, wala ba talagang tao sa sasakyang papunta sa direksyon natin? Nagtanong na ako kaya napatingin siya sa kotseng tatama sa aming dalawa. Nang masiguro nga naming walang tao, parehas kaming napamura ni JC, sabay bumagsak sa malamig na sahig. Naramdaman ko ang malakas na impact sa ulo ko nang sabay kaming lumanding ni JC. Dahil sa sobrang hilong nararamdaman ko, ay naramdaman ko na lamang ang mga bubog na kumalat sa paligid namin. Ang iba napunta pa sa amin. Narinig ko rin ang pagtunog ng alarm ng building namin, maski na rin ang sigawan ng mga katrabaho ko. Bago pa ako tuloy lamunin ng dilim, narinig ko pa ang boses ni JC at ang malamig nitong kamay na tumatapik sa pisngi ko. Colleen, wake up! Mahigit 3 araw na rin ang lumipas mula nang mangyari ang aksidenteng yon. Pero para sa akin hindi aksidente ang nangyari. Maaaring kaaway ni Gabriel ang gumawa noon o si Jimmy Maceda na ngayon unti-unti na nagpaparamdam sa amin. Noong nalaman ni Gabriel na kaming dalawa pala ang naaksidente nung araw na yon, kulang na lang magwala to sa harap namin. Mabutit napakalma siya ni JC. Matapos ko kasing mahimatay nung araw na yon, inuwi niya muna ako para makapagpahinga. Pagkatapos gumawa na agad sila ng aksyon ni JC upang alamin kung sino may kagagawan sa pangyayaring yon. Walang iniwan na kahit anong ebidensya ang taong gumawa noon. Malamang kapag naiwan siya ng malit na ebidensya, talagang malamig na bangkay na siya kinabukasan. Napahawak na lang ako sa sentido ko dahil hindi ako nakatulog ng ayos kagabi. Sa dami ng iniisip, wala akong tulog habang asawa ko na may tulog na tulog sa tabi ko kagabi. Paano kung kunin ni Jemmy ang anak namin para gawing pain sa amin? Makakaya ko ba? Paano ba siya mawawala sa landas namin kapag wala na ako? O kapag wala na siya, o parehas kaming wala dahil simulat sa pool pa lamang, away na naming dalawa to. Malakas na lang akong bumuntong hininga kaya naramdaman ko ang paghawak ni Gabriel sa kamay ko at paghalik niya sa pisngi ko. Okay ka lang ba, misis ko? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala niyang tanong kaya't nakangiti akong umiling. Mabilis ang hinilikan ng labi niya at tumayo. May kukunin lang ako sa sasakyan natin. Babalik din kaagad ako. Paalam ko at iniwan ng asawa kong tulala. Parang tangang nakangiti dahil sa ginagawa ko. Akmang isasara ko na sana ang pinto ng office niya, pero muli akong humarap sa kanya. I love you, Gabriel. Matapos kong sabihin yon, tumatawa akong pumasok sa elevator at sumandal. Napapikit na lamang ako at malakas na bumuntong hininga. Hindi rin ako mapakali ngayong araw. Pakiramdam ko may magandang hindi mangyayari na sana'y wala naman. Nagtakan lamang ako nang tumigil ang elevator sa 10th floor. Ang 10th floor kadalasan lamang sa mga naglilinis o gustong bumisita, kaya naging alerto ko nang bumukas ang dahan-dahan ng elevator na sakay ko ngayon. Pero halos bumalik lahat ng sakit at galit na makita ko kung sinong taong nasa harapan ko ngayon. 5 taon.
5 taong nagtago ang demonyo, tas ngayon biglang susulpot sa harapan ko. Kala mo wala nangyari? Kaya mabilisan ko siyang tinutukan ng barel at lumabas ng elevator. Kitang-kita ko ang pangising niya, kaya hindi ko mapigilang magit-git sa galit. Ganyan mo ba dapat salubungin ng taong sumira ng buhay mo, Colleen? Ganyan mo ba dapat salubungin ang isang Jamie Maceda? Ganyan mo ba itrato ang isang Jamie Maceda, Colleen? Nakakatawa naman. Saad niya kaya buong tapang kong tinutok sa noon niyang baril na hawak ko. Ramdam na ramdam ko rin ang panginig ng buong katawan ko dahil sa gulat na lumulukob sa akin. Bumalik lahat ng sakit at puot na makita kong muli. Sa harap ko ang demonyong sumira ng buhay ko, lalo-lalo na ni Gabriel. Ang kapal din ang mukha mo magpakita pa sa amin. Anong kailangan mo? Matapang na saad ng binaba ang barel. Lumapit ako sa kanya, tumitig sa mata niya habang siya na may mahinang natawa. Mas lalo ka naging matapang ngayon, Colleen. Nakakatawa naman kahit katiting na respeto. Wala ka may pakita sa akin. Wala ka na ba talagang mababago sa naging pagsasamahan natin dalawa? Natatawang tanong niya kaya hindi ko na mapigilan. Nahawakan ng kwelo niya. Kailangan pa ba ng respeto ang isang taong katulad mo? Para sa akin hindi na, total mamamatay ka na rin naman. Sad ko kaya nakita ko matinding galit sa mata niya at basta na lang akong sinakal. Naramdaman ko rin ang pagtama ng likod ko sa malamig na pader. Gumuhit ang matinding sakit sa akin pero hindi ko pinahalata sa kanya. Dahil sa higpit ng pagkakakasal niya sa akin, hindi ko maiwasang mapamura dahil hindi na ako makahinga.